Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Angeline Magluyan Ricarte. At ngayon nga pong linggo ay ating mga kasama si Ma'am Irelyn Gabin para po sa isang special na serye na pinamagatang Journey to Wellness mula po March 29 hanggang April 9 dito po sa ating istasyon RMN DZXL 558. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia at kung kayo po ay meron din mga katanungan o nais iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 o sa numerong 0968-8536-607, 0968-8536-607. Ang atin pong toll-free number ay 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong pong mga mensahe sa ating pong Facebook page, facebook.com/awr Luzon, Philippines. Ang ating naman pong email address ay connect@adventist.ph. Sa mga nagnanais po na magkaroon ng readily available na Bible study materials, maaari po ninyong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Katulad nga po ng aking nabanggit, tayo po ngayon ay magkakaroon ng isang special na serye na pinamagatang Journey to Wellness. At nais ko pong ipakilala ang atin pong resource person sa loob po ng 2 linggo. Siya po ay isang certified family educator and life coach. At sa kasalukuyan po, siya ay naglilingkod bilang Women Ministries Director ng North Philippine Union Conference. Ang atin pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Ma'am Irelyn Gabin. Ngunit bago po natin siya marinig, tayo po ay makakarinig ng isang awitin. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba, dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling daratan, huwag mawawalan ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas pa na iyong nilalakbay, kay kipot at tila ba walang hanggan, pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ang iyong
Alalahanin mo ay kanyang babathin, landas mo ay paliliwanagin, muli bagong umagay darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang buhay po natin ay mahalaga, kaya't magagawa po natin itong maging masaya tayo at maginhawa sa kabila po ng pandemya. Isang mapagpalang araw po ang amin pong ipinaabot sa inyo sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At welcome po sa pagbubukas ng atin pong palatuntunan na may pamagat na Journey to Wellness. Ito pong Journey to Wellness ay isang positibo, makahulugan at mabungang paglalakbay sa buhay sa kabila po ng mga panganib, kahirapan at krisis na atin pong nararanasan. Mayroon po tayong mahigit isang linggong pagsasama-sama sa pagtalakay ng napapanahong pabalita at mga impormasyon para po sa ikalulusog ng ating buong kaisipan at pangangatawan tungo sa masayang pamumuhay. Inaanyahan po namin kayo na sumubaybay sa atin pong napakahalagang pag-aaral na ito, at kung meron po kayong maaring katanungan o reflection sa atin pong pag-aaral, ay inaanyahan po namin kayo na isulat po ito sa amin nang mabigyan po kayo ng kaukulang kasagutan. So magtutuloy-tuloy po tayo. Ang topic po natin ngayon ay may pamagat na Food for the Soul. Ano nga ba ang pagkain ng ating kaluluwa? Ang aking ibig sabihin po ng kaluluwa dito, yung atin pong buhay. Ano po ba talaga ang kailangan natin na ilagay sa atin pong katawan? Alam niyo po ba, ang ating buong pangangatawan, ito ay binubuo ng ating kaisipan, at saka yung ating itong katawan, iba't ibang bahagi po ng ating pong katawan. Alam niyo po, sa panahon ito, maraming mga tao po yung nag-iisip kung ano yung masarap kainin, sa panahon ng pandemya. Ganyan din, ano ba yung masarap nilang lutuin, Yan, pagkain kasi ang pinag-usapan, talagang nakaka-relate po tayo, at saka masaya yung pakiramdam natin, lalo't higit kung masasarap na mga pagkain, paborito po natin, ang atin pong makikita sa hapagkainan po natin. Pero alam niyo po, tayo na mga nanay, tayo po ay maingat sa pagpili ng mga pagkain na atin pong isi-serve sa atin pong family. Bakit po? Sapagkat sa ating mga kamay nakasalalay ang kalusugan po ng atin pong pamilya. Kaya nga po, maingat tayo kung ano yung ipapakain natin sa kanila. Sariwang mga gulay, mga prutas, at talaga namang punong-puno ng mga nutrients, upang sa ganon ang atin pong buong katawan, buong pangangatawan, kasama ng ating kaisipan ay maging malusog po, sapagkat itong ating katawang ito ang ating magiging magiging puhunan sa lahat po ng ating mga gawain. Bakit po tayo nagiging maingat sa pagpili ng ating mga pagkain na ilalagay sa ating katawan? Bakit po? Sapagkat ayaw natin na tayo magkasakit. At lalo pa naman ngayon na pandemya, kailangan nating palakasin ang ating immune system upang makaiwas tayo, maprotektahan natin ang ating katawan laban sa sakit, at gayon din po maiwasan natin ang mga malulubhang sakit at ang mga
yung biglang kamatayan po. Ayaw po natin ito na mangyari sa atin. Alam niyo po, noong unang panahon, alam na po natin na nagkaroon ng malaking baha, di ba? Sa banal na kasulatan, mababasa po natin ito na nagkaroon ng malaking baha. Pero alam niyo po ba, bago magkaroon ng baha, nais kong sabihin sa inyo na ang mga tao noong unang panahon, mahaba po ang buhay nila, no? Kung makikita po natin sa tala, ang pinakamatagal po yung buhay, dito sa ay si Metosela or si Matusalem, sapagkat siya po ay nabuhay ng 969. Si Adan nabuhay ng 930. Si Noah, si Noe ay nabuhay po ng 950 years. Pero ngayon po, pagkatapos po ng baha, ay umikli po ng umikli ang buhay ng tao. Bakit? Sapagkat hindi na po naging maingat ang mga tao sa pagkain. Kaya naging 600 na lang ang buhay, 400 plus, naging 100 plus, at si Abraham po ay nabuhay ng 175 years. So, yung lifespan po ng tao ay umikli ng umikli. Dahilan nga po sa isa sa pinakamalaking factor po dyan ay yung atin pong kinakain. Now, atin pong tunghayan ang banal na kasulatan sapagkat dito ay mababasa natin ang mga tala na magbibigay po sa atin ng kalinawan. Ano ang nangyari sa tao? Bakit ganito? Ano ba ang dapat na gawin natin sa atin buong mga buhay? Ang sabi po sa mga awit, 90, ang talata po ay 10, ay ganito. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. So, naging parang 70 na lang yung average na lifespan ng tao at nang dahil lang po sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon at meron din namang umaabot po ng hanggang 100 taon. Ngunit bihira na po yun, kung titingnan po natin sa populasyon ng mundo. So, ang average lifespan po ng tao ngayon ay 70 years old na yan. Yan po yung average. Okay, pero ano ang sinasabi po ng banal na kasulatan? Meron ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na magiging gabay po natin upang sa ganon maingatan po natin ang atin pong kalusugan at gayon din ang buong pangangatawan natin? Pag sinabi ko pong buong kalusugan, yan po ay kasama ang mental, emotional, physical, social, and spiritual aspect po ng atin pong mga buhay. Ang banal na kasulatan ay ito po ang nagsisilbing gabay natin, manual ng buhay natin. Kaya po sa mga Kristiyano, mahalaga ang banal na kasulatan. At nais po naming sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay bigyan po tayo ng kaliwanagan kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay na ito. Sinasabi ng iba, ang banal na kasulatan ay siyang love letter ng ating Panginoon, bukod sa manual. At dito ko po kukunin ang ilan sa ating mga pag-aaral ngayon pong araw na ito, kung gaano kahalaga na ating pakainin ang ating buhay ng salita ng ating Panginoon. Kasi dito nga po sa salita ng Panginoon, dito natin makukuha ang patnubay ng ating Panginoon upang humaba po ang buhay natin. So pag-usapan po natin ang banal na kasulatan o ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon ay mahalaga na atin pong pag-aaralan. Bakit? Ito po ang ilan sa mga dahilan. Una, ang salita ng Diyos ay siyang gabay ng buhay natin. Yan ay mababasa po natin sa banal na kasulatan ang mga prinsipyo, ang mahalagang mga tagubili ng ating Panginoon kung papaano ang ating buhay ay magiging malusog, masaya at matagumpay. Mga awit 119, ang bersikulo po ay 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, ang salita ng Diyos ay gabay po natin sa atin pong kaluluwa, sa atin pong buhay. May sinasabi sa Genesis 1 verse 30. Ang sabi po dito ay ganito, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Kanina binanggit ko po sa inyo na ang mga tao noong unang panahon bago dumating yung malaking baha, sa panahon ni Noe, ay umaabot ang kanilang buhay ng
969, yung pinakamatanda, ano po? Si Matusalem. 969 years old, aba. Ngunit nung ipinahintulot na ang pagkain ng karne, at yan po ay pag-uusapan natin sa mga susunod pa, ay umikli na ng umikli ang buhay ng tao. Ngunit dito sa aking binasa, ay merong tagubilin dito ang ating Panginoon. May gabay sa atin na ang pagkain pala na ibinigay ng Panginoon ay mga pananim na sariwa, mga gulay, mga prutas, mga butil, yan po ang ibinigay na pagkain ng ating Panginoon. So una, mahalaga na ang salita ng Panginoon ay gabay natin sa buhay. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay katotohanan at nagpapabago ng buhay. Gusto niyo po ba na mabago ang buhay mo mula sa hindi magandang pag-uugali, marahil, at patungo sa magandang buhay, magandang buhay na magiging maunlad po tayo. So ulitin ko, ang pangalawang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay magandang pag-aralan po natin o dapat nating pag-aralan sapagkat ito po, dito natin matutunghayan ang katotohanan at itong katotohanan ito ang magpapabago ng ating buhay. Basahin po natin ang nasa Juan 17:17. Ang sabi po ay ganito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sa makatuwid, ang salita ng ating Panginoon, yan ang katotohanan. Pag sinabi natin katotohanan, yan po ang magsasabi ng totoong prinsipyo kung paano ang buhay natin ay magiging matagumpay. May sinasabi din sa unang Tesalonica 2:13. Ang sabi po ay ganito, at dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. So ang salita ng Diyos, yan ang katotohanan, ito'y matuwid at dito natin makikita o mababasa ang mga dapat nating gawin. Upang sa ganon ay magabayan po tayo. Meron pang sinasabi po sa Efeso 6:1 at 2. Ito naman po ay mga tagubilin sa mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Yan po ang sinasabi sa Efeso 6:1 at 2. Sa makatuwid, ang salita ay katotohanan at siyang magpapabago ng ating mga buhay. Kung gusto nating mabago ang buhay natin, maging mas matuwid tayo sa tingin ng ating Panginoon, basahin po natin ang banal na kasulatan. Meron din sinasabi sa Efeso 6:4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ganyan kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Pangatlong dahilan kung bakit nararapat nating pag-aralan ang salita ng Panginoon, ito po, ang salita ng Diyos ay nagtuturo at sumasansala. Kanina, sabi ko po, ang salita ng Diyos ay siyang katotohanan at nagpapabago ng buhay. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagtuturo at ito po'y sumasansala. Ang ibig sabihin, ang salita ng ating Panginoon ang parang salamin natin na magsasabi sa atin kung ano ang hindi maganda o ano yung marumi sa atin pong katawan o sa atin pong buhay. 2 Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ganyan kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Di po ba? Kung nais nating basahin natin yung love letter ng ating pong mahal sa buhay,
mas higit pa nating kapanabikan na basahin ang salita ng ating Panginoon sapagkat, ano po ang sabi? Ito'y magtuturo sa atin ng liwanag at siyang sasansala sa atin kung mayroon po tayong mga ginagawang wala sa katwiran. 2 Timoteo 3:17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ganyan kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Pang-apat po, ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa mga tapat na lingkod ng Diyos at isinulat sa pagkasi ng banal na Espiritu. Ang salita ng ating Panginoon o ang tinatawag nating Biblia, yan po ay isinulat ng tao. Pero anong klaseng tao? Sinong klaseng tao? O sino itong mga taong ito na sumulat ng banal na kasulatan? Sila po ay mga taong kinasihan ng Diyos, tapat na lingkod ng Diyos na kanyang pinagpala sila, kinasihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na kinasihan ng karunungan upang maisulat ang salita ng ating Panginoon. So, uulitin ko, ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa mga tapat na lingkod ng ating Panginoon at ito'y isinulat sa pagpatnubay at pagkasi ng banal na Espiritu. Ano sinasabi sa 1 Pedro 1:20? Na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. So, ang sumulat ng banal na kasulatan, hindi po yan galing sa sariling pagpapaliwanag, kung hindi yan po ay sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu. May sinasabi din sa 1 Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng banal na Espiritu. So napakahalaga na atin pong basahin, pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. At ang ikalima, kung bakit mahalaga na pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon bilang food for the soul. Yan po ang pagkain ng ating kaluluwa. Ay ganito, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga buhay o pagkain ng ating kaluluwa. Ano ang sinasabi sa Jeremias 15:16? Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Kung gaano natin pinapakain ang ating pisikal na katawan, ng mga pagkaing, mga prutas at mga pagkaing mayaman, sa mga masustansya, sa nutrients, gayon din naman natin pakainin, ng ang ating mga buhay ng salita ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating mga pag-aaral. At nais ko pong basahin sa inyo ang nasa Jeremias 29:11. Ano pong sabi? Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, mga kaibigan. Tayo po ay may mahalagang panukala at magagandang programa ang Panginoon sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon, bigyan tayo ng buhay na masagana. At sa pagbibigay sa atin ng buhay na masagana, kasama po dyan ang pagbibigay sa atin ng mga prinsipyo, kaalaman, gabay, ang kanyang mga salita na magbibigay sa atin ng pag-asa, kalusugan ng ating mga buhay, nang sa ganon hindi po tayo mapahamak at ang ating buhay ay maging malusog, maging mahaba ang buhay natin, sapagkat posible po na maging mahaba po ang buhay natin. So uulitin ko po to wrap up this study. Ito ang pagkain ng ating mga buhay, ang salita ng ating Panginoon. Sa buong programa pong gagawin natin, lagi nating pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng gabay. Una, ang salita ng Diyos ay gabay ng buhay. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay katotohanan at nagpapabago ng buhay natin. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagtuturo at sumasansala
Ano po? Pang-apat, ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa mga tapat na lingkod ng Diyos at isinulat sa pagkasi ng banal na Espiritu. At ang panghuli, ang salita ng Diyos ay siyang pagkain, ano po, ng ating kaluluwa. The food for the soul o pagkain ng ating mga buhay. Uulitin ko po kung gaano kahalaga sa atin ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain para tayo ay maging malusog ang ating kaisipan at pangatawan, mas lalo po nating busugin ang ating mga buhay ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ang katotohanan, gabay, ilaw sa ating mga daraanan upang sa ganun hindi po tayo mapahamak, mahal tayo ng ating Panginoon. Mga kaibigan, nais ko po kayong anyayahan na patuloy na sumubaybay sa ating programang ito. At bago po ako magtapos, nais ko pong hilingan kayo na samahan ako sa isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa magandang mensahe na inyong dinala sa amin. At kami po ay nagpupuri sa inyo sapagkat binigyan niyo po kami ng banal na kasulatan ng inyong mga salita na magbibigay sa amin ng patnubay sa amin pong buhay na ito. Kami po ay nahaharap pa rin sa pandemya, sa krisis, ngunit ang inyong mga salita ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon, pag-asa, kaluguran, nang sa ganon ay maging masaya pa rin kami sa kabila ng pandemya na aming nararanasan. Pagpalain po ang lahat ng aming mga taga-subaybay, pagpalain ang kanilang mga sambahayan at busugin po kami ng inyong mga salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Marami pong salamat Ma'am Ay sa pagbahagi ng kaalaman sa amin ngayong hapon. Manatili po tayong nakasubaybay para po sa mas marami pang kaalaman na ating matututunan. Kung kayo po ay merong mga katanungan o anuman ang nais ninyong iparating sa amin, lalo na po kung kayo po ay merong mga gustong linawin sa atin pong tinalakay, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o sa numerong 0968-8536-607, 0968-8536-607. Ang atin naman pong toll-free number ay 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Sa mga nagnanais po na magpadala ng mensahe sa ating pong email address, ang ating pong email address ay connect@adventist.ph. At habang inaantay po natin ang pagdating ng Panginoon, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas po muli. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way.